Welcome sa Good to Live Podcast. Kamusta kayo? Well, ako, okay lang naman ako. Gusto ko lang pala magpasalamat muna sa tumatangkilik o sumusuporta sa Good to Live Podcast at sa nilalabas ng Good to Live Podcast. At para maging updated kayo sa nilalabas ng Good to Live Podcast at sa mga patuloy pa, i-click nyo lang yung subscribe button at yung ring button para syempre para pagkalabas ng content ng Good to Live Podcast. Diba? Click nyo agad yun. At sa Spotify, click nyo rin yan parehas para maging updated kayo sa nilalabas ng Good to Live Podcast. Okay? So, o nga pala, naka-cellphone nga pala ako ngayon kasi para, alam nyo na, para hindi, diba? Pag naka-lapi kasi, pag naka-laptop, diba? Parang ang laking saop eh. Diba? Pag sa yung mga usually nakikita nyo sa mga podcaster, diba? Malaki yung sa mesa nila. Panghimay ng usapan. Ganun. Kaya, yun, sa cellphone ko na lang nilagay. Kaya kung magtataka kayo, syempre tanong yung, Kin, saan yung nakalagay sa cellphone na yan? Bakit may ganyan ka pa? Dito ko na nilipat yung notes para mas comfy lang, komportable lang na yan. Hawak ko na lang siya tapos magkwekwentuhan tayo, kaharap ko kayo, di ba? Ganun. So, o nga pala, bago ko simulan ng podcast, nagbebenta nga pala ako ng mineral water pot. Message nyo lang ako kung ano yung mineral water pot na yun para mabenta ko sa inyo. Kasi yung mineral water pot na yun, di ba, usually, yung ibang tao, ang gamit nila, yung mineral water galon na in-order natin, usually sa mga water station na galon. Yun, yung mineral water pot, kumbaga parang less gastos na kayo kapag ang gamit nyo mineral water pot. Kasi pinifilter niya na yung dumi ng tubig mula sa iinumin nyo. Kumbaga safe na siya inumin pag mineral water pot yung gamit nyo. Okay? Kaya message nyo lang ako kapag gusto nyo bumili ng mineral water pot. Nag-promote lang ng mineral water pot. Pero usually, product ko naman yun. Kaya magka-confident ako na ibenta sa inyo yung product ko. Kaya kung gusto nyo lang naman, feel free na i-message nyo ako para sa product na ibebenta ko para sa inyo. Okay? So, di ko na patatagalin itong podcast. Di ko na patatagalin to. Di ko na patatagalin. Sa bagong episode ng podcast natin, pag-uusapan natin ang tungkol sa learn how to say no. Siyempre, Kins, English yan ah. Ano yung topic mo na yan? Bakit ka nag-English, Kins? Diba? Ano yung topic mo na yan? Ano yung pinagsasabi mo, Kins? Sa Tagalog, matuto tayong tumanggi. Hindi ibig sabihin, ito kasi yung usually na hindi nagagawa ng mga ibang tao yung pagtanggi. Dahil yung pagtanggi ngayon sa bagong episode ng podcast natin, yung pagtanggi. Kasi iisipin nila yung magiging pwedeng mangyari na parang matatakot sila kumbaga parang matatakot sila na kung ano yung baka masira yung friendship nila pag tinanggihan nila yung tao na yun. Baka hindi na sila kausapin pag tinanggihan sila ng tao na yun. Diba? Yung mga usually na ganyan. Basta common na usually na mangyayari na mararamdaman ng tao kapag yun, yung iisipin nila na kapag tinanggihan nila yung tao na yun.
Kasi, excuse me, yun yung, kumbaga parang mali na nagagawa ng ibang karamihan. Yung natatakot sila na pag tumanggi nga sila, edi syempre, tanong nyo ngayon, ha? Kinski, bakit mo naman nasabi yan? Ano yung sinasabi mo, Kinski? Nakakasigurado ka ba sa sinasabi mo, Kinski? Ano ba yung sinasabi mo? Siguro, Kinski, boring yung buhay mo, Kinski. Kaya nasasabi mo yan. Ganyan. Yung mga usually na sasabihin nyo ngayon. Excuse me. Diba? Ganun yung usually na sasabihin nyo ngayon. Kaya, yun yung magiging topic ng podcast natin. Kaya hindi nga naman kailangan palagi na umuo o parang papayag kayo lagi kapag na-invite kayo o kinumbida kayo. Kahit na alam nyo hindi naman kayo available sa oras na yun. Kasi kumbaga parang iisipin mo lang yung mararamdaman ng tao na yun kaysa sa sarili mo. Na kahit di ka naman pwede, pupunta ka pa rin doon. Kumbaga parang gusto mo lang na magkaroon lang kayo ng maging okay lang yung maging friendship nyo kahit, diba? Usually, itong podcast natin na to is, kumbaga, no hate to Kumbaga, ito lang yung totoong nangyayari na sa mga nangyayari sa atin na usually sa mga pangyayari na aabot sa ganun, diba? Ganun yun. Kaya, ito yung gusto ko lang malaman yun na itong topic na to is nangyayari talaga. Okay? Kaya, makinig ka ngayon sa podcast na to. Baka natutulog ka na, ha? Hindi, biro lang. So, bibigyan ko na kayo ng unang senaryo. So, na-invite ka ng mga kaibigan mo o ng mga nakilala o mga kakilala mo sa mga birthday yan o ibang okasyon. Well, syempre, ganito yan. Excuse me. Pare, punta ka naman dito. Namimiss ka na namin, pare. Baga, hindi ka na namin nakikita. Matagal na tayo hindi nakikita, pare. Ganun. Di syempre, ngayon na lang kayo magkikita-kita nga kasi kumbaga, naging busy na kayo sa mga ginagawa nyo eh. Kumbaga, yung oras nyo, laan ng time nyo is opportunity na. Diba? Kumbaga, iba na talagang ginagawa nyo, hindi unlike dati na pag magkakasama kayo. Diba? Wala trip moments na nakasama mo sila. Kumbaga, hindi pa kayo nakahanap nung opportunity na ginagawa nyo ay nang ginagawa mo ba, sila mo na yung nakasama mo. Kumbaga, trippings moment. Kumbaga, parang sabihin natin ayoko sabing baga parang tambay, hindi, ang pangit nun. Ibig sabihin ko baga parang wala mo na kayong pinagkakaabalahan. Ganon. Baga wala mo na kayong pinagkakaabalahan, tapos yun, hindi ka pa muna nakahanap ng opportunity. Kaso, yung mga kaibigan mo na yun na ini-invite ka, o kakilala mo, is naging kupal sa'yo, o hindi maganda yung ginawa sa'yo. Di syempre, dahil sa ganong ginawa nila, tumatak ngayon yung mga ginawa nila sa'yo. Baga, yung mga ginawa nila, hindi mo nakalimutan yun. Diba? At
Dahil nga sa ganun, yung mga pagiging kupal na ginawa nila, ayaw mo na pumunta ngayon doon. Kasi knows mo na yung mga ugali nila mga ugali nila 'di ba? Dahil sa mga ginawa nilang hindi maganda sa iyo. Ipin mo, isipin mo, 'di ba? Pupunta ka doon. Tapos puro kasayahan, chismisan, 'di ba? 'Di ba? Ano pang ano mo doon? Kung mas maganda parang magpo-focus ka na lang sa mas ginagawa mo, 'di ba? Kaysa sa hindi naman baka sabihin kasi na iba na ng makikinig na podcast, kids. Parang KJ naman. Ano yun, hindi minsan na nga lang pupunta doon, hindi ka pa susulpot, hindi ka pa pupunta, minsan na nga lang yun Hindi kasi ganoon. And syempre, 'di ba? Kung kumbaga maging ano na lang ay sa reality na 'di ba yung mga naging sabihin natin may mga naging kupal din sa inyo. Syempre, yung mga kupal na yon, 'di ba? Baga hindi maganda ring ginawa sa inyo. Baga tingin nyo ba anong mararamdaman nyo rin, 'di ba? Kung kayo ngayon yung naging nasa sitwasyon ngayon. Anong mararamdaman nyo ngayon na ganun? Na kinupal kayo, hindi maganda yung ginawa sa inyo. Kaya ang best way lang doon na syempre hindi ka na pupunta doon o sisipot kasi 'di ba? Dahil knows mo na o kilala mo na sila sa mga pinakita nila sa iyo. Excuse me, sa mga naging ugali nila, 'di ba? Kaya kumbaga maging minsan ba isipin din natin yung sarili natin pag 'di ba kung kayo pag inagrabyado kayo, 'di ba? Anong mararamdaman nyo pag inagrabyado kayo, 'di ba? Siyempre isipin nyo palagi yung sarili nyo. Kaya ang best way lang talaga, hindi ka napupunta kasi dahil sa mga ganong pangyayari. Kasi masarap pumunta sa good environment. Yung sarap sa pakiramdam na pumunta sa mga good community, good people, good conversation, 'di ba? Sarap pumunta sa ganun. Yung tipong may mga learnings ka na matututunan mula sa kanila. Sa mga tao na katulad nila na meron kang mapupulot na aral. 'Di ba? Tapos pwede ka pa magkaroon ng good networks or good connections. Kaya ang mainam na lang na pagtuunan nyo na lang yung ginagawa nyo na masaya at nakakatulong sa self nyo o sa sarili nyo. Kasi yun naman ang pinakamaganda dun 'Di ba? Yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi naman, kumbaga, halimbawa, yung bagay na yun na passion mo talaga yun. Kumbaga, hindi mo naman ginagawa lang yun para sa ibang tao Kumbaga, syempre, ginagawa mo yun para sa sarili mo yun. Kumbaga, ikaw din ang mag-benefit dun sa ginagawa mo na yun, hindi naman sa ibang tao. Ganun. Kaya, yun yung mainam na mas magandang gawin. Kasi, ang buhay naman natin, hindi naman umiikot lang sa puro sa saya Hindi lang naman umiikot sa ganun, yung puro kasayahan, puro ganito, party sa ganito, party sa ganyan, kasayahan. Hindi naman, ang buhay natin hindi umiikot lang sa ganun. 'Di ba?
Kaya may mga problema din tayong nai-encounter. Well, kahit ganun, na kahit may problema, sa tulong ni God at sa mga taong matitinong nakapaligid o malapit sa atin, natutulungan tayo ma-overcome yun. Kaya maging grateful tayo sa mga tao na matitinong malalapit sa atin na tinutulungan tayong ma-overcome yung mga problem natin o yung mga kinakaharap nating mga problema, ganun. Kaya maging thankful tayo sa kanila. Tsaka maging thankful at pinaka best yung maging thankful din tayo kay God. Kasi kumbaga si God kahit na minsan 'di ba nagiging busy tayo, minsan kahit hindi tayo masyado nakakatuon para sa mga pag-pray kay God, kumbaga kahit sa ganun na iniingatan pa rin tayo ni God, 'di ba? Maging grateful tayo palagi na ginagawa ni God 'yun para sa atin. Okay? Nice ba? Totoo 'yun, okay? Totoo 'yun. Kaya ba sabihin nyo, lo, si Kinski oh. Grabe si Kins oh. Ayos din pala to si Kins no? Nagwagan ka na Kins oh. Hindi. Ibig sabihin ko, syempre totoo naman yun na kahit na ganun yung nangyayari, katulad ng na lang yan, na ganito yung nangyayari sa mundo, di ba? Kahit kung ano-ano na yung mga nangyayari, di ba? Maging thankful pa rin tayo kay God. At sa mga taong matinong malalapit sa atin. Maging thankful tayo palagi sa kanila na kahit papano is natutulungan tayo sa mga problema natin. Okay? Kaya ikaw na nanonood o nakikinig ng podcast na to, huwag ka magigilt o kapag yung parang iisipin mo yung mararamdaman nung tinanggihan mo. Pero depende naman yun ha, depende yun ha, baka pag may nagaya na sa inyo ganyan, tanggihan nyo ng hindi, malay nyo, big opportunity pala yun, di ba? Yun yung magsabihin ko. Ganun. Excuse me. Na ganun yung ibig sabihin ko ba? Sabi kasi ni ni Kinski sa podcast niya, tanggihan ko ng tanggihan eh. Hindi ganun. I mean, baga parang ilugar nyo rin yung pagtatanggi. Hindi ko naman, baka naman mali mo, inaaya ka na pala ng kaibigan mo na yun sa malaking gagawin nyo, di ba? Tapos tinanggihan mo yun, sayang yun, di ba? Opportunity na yun, tapos tinanggihan eh, no? Hindi. So, yun yung, kumbaga, ilugar mo lang yung pagtatanggi. Na alamin mo rin yung tatanggihan mo. Kumbaga, maging wais ka rin sa mga, kumbaga, kung ano naman yung i-invite sa'yo, gano'n. Kung ano naman yung imbitahan ka ng kung ano, di ba? Mag-aalamin mo talaga. Gano'n. Kaya, yun yung importante na alamin natin yung mga ginagawa din natin. Yun. Kaya kapag na-invite kayo, ano ba, hindi naman parang na gano'n, parang wala ka na matututunan sa pupuntahan mo na. Yun, parang yun, doon ka tumanggi. Yung ibig sabihin ko. Kaya, na wag ka magigilt kapag parang tatanggi ka o hindi ka lang nakasama doon. Yun naman yun eh. Wag ka magigilt na kung anong iisipin ng tao na yun. Pero kung, di ba, syempre kung wala ka nang matututunan talaga doon sa pupuntahan nyo na yun, di ba, pupunta ka pa ba doon? Pero hindi na. Di ba? Kaya ganun, yun yung sinasabi ko. Na
na sana maintindihan natin, 'di ba? Kasi minsan kapag tinatanggihan nila yung tipong hindi na talaga sila pwede, yung availability nila nung araw na yun, 'di ba? Sabihin natin hindi talaga siya pwede nung araw na yun, no? Tapos man, 'di ba parang ano yun talaga, no? May mga ganong pangyayari naman talaga eh. Diba? Yung tipong hindi, yung ganong senaryo na hindi talaga pwede. Tapos parang iniisip mo lang yung sasabihin ng tao niyo kasi baka sabihin niya na, pre, minsan lang ito eh. Tapos di ka pa diba? Hindi naman, I mean, hindi naman sa minsan. Kumbaga, iba na yung ginagawa mo eh. 'Di ba? I mean, hindi na katulad dati. Yun yung ibig sabihin ko. Na ibang pag tinanggihan nila, baka si ganito magtampo, si ganyan. Si ganyan, baka magtampo, baka di na ako pansinin, baka di na ako kausapin, 'di ba? Ganun yung usually nangyayari kapag tinatanggihan nila yung tao, ganun yung, 'di ba? Tapos parang pagtapos nun, chichismisan siya, 'di ba? Damn, ang pangit nun. 'Di ba? Ang toxic nun, men. 'Di ba? Yung ganun pag tinanggihan mo. Kaya kung ganun, kung magtatampo sila, kung ano man yung sasabihin nila sa'yo, hindi mo na control yun. Kumbaga, kung ano yung lalabas sa mga bibig nila na sasabihin nila sa'yo na hindi maganda, hindi mo na control yun. Kumbaga, ang best way lang talaga doon, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang sila, pabayaan nyo lang sila. Kumbaga, deadmahin nyo na lang yung ganong pangyari, snabin nyo na lang. At pag ganon, kung ganon yung pangyayari, makinig na lang kayo ng Goodies Gunatita Music. Diba? Shoutout kay Kuya Goodies Gunatita Music. Shoutout sa iyo, Kuyang. Shoutout kay Kuya Goodies Gunatita. O nga pala, kasi masarap painggan yung mga music niya ni Kuya Goodies Gunatita Music, di ba? Sipin nyo, habang nagchichill kayo, pinapainggan nyo yung kanta ni Kuya Goodies. Si Kuya Goodies Gunatita ay dati, sayang nung grade 10 ako, short story lang bago ko tapusin yung podcast natin. Okay? Si Kuya Goodies Gunatita, short story lang. Nung grade 10 ako, kasi ano pa yun sa UMAC siya nag-aaral nun. Hindi ko talaga makalimutan yun. Tapos, nung time na yun, shoot siya ng music video niya do sa Makati Park. Kasi kasi siya nag-aaral sa Yuma, kaya shoutout kay Kuya Goodies Gunatita Music. Tapos nakakwentuhan ko yun. Tapos parang ang natatandaan ko talaga doon na sinabi niya na kasi kumbaga random lang talaga na hindi ko akalain na siya yun. Tapos nakita ako sa isang kanta ni Omar Balio. Kilala niyo naman si Omar Balio na yung grupo ni Omar Balio. Kasi pausbong na sila nun Pausbong na sila nun. Tapos nung pumunta ko sa mga old videos ni Goodies Gunatita Music is yun. Natandaan ko talaga na dun siya nag-shoot ng music video niya. Kaya tingnan nyo sa YouTube niya yung pinaka-unang-una, yung parang nasa park na music video. Yun yung nag-shoot siya nun. Shoutout sa iyo, Kuyang. Sinabi niya, parang nakakwentuhan ko pa siya nun Sabi niya na magiging masaya lang sa mga ginagawa
Sayang nga eh. Hindi ako nakapagpa-picture no. Yun yung pinaka parang sayang talaga eh. Nahinayangan ako dun sa pangyayari na yun. Sayang talaga eh. Kaya shoutout kay Kuyang, 'di ba? Habang nakikinig ka ng Goodies Go na Tita Music, 'di ba? Pagtapos nun, kinig ka ng Good to Live podcast, 'di ba? Tapos nasa nature ka, 'di ba? Ang chill nun, men. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Sabi sa inyo, sobrang tsaka masasabi ko sa inyo, ang bait nung tao na yun, si Kuya Goodies. May clothing na ngayon yun eh. Goods clothing. Makikita ko rin yun. Kaya, kumbaga, manifest na makita ko si Kuya Goodies Gunatita. Shoutout sa'yo, Kuyang. Makikita mo tong podcast na to. Sobrang happy ako sa successful mo ngayon. Shoutout sa'yo, Kuyang. Kaya, di ba? Sarap nun yung makikinig ka ng Goodies Gunatita music, tas Good to Live sa mahangin na Good to Live podcast. Diba? Para sa mga podcast ko sa mahangin na lugar, sa tahimik na lugar. Baga parang ikaw lang yung baga make time for self na payapa ka para sa ginagawa mo, di ba? Ayun. Tsaka, alam nyo, kailangan nating irespeto yung apat. Itong apat na to, tandaan nyo to ah. Availability, time, ginagawa, at panguli, worth. Ulitin ko sa inyo ah. Ito yung kailangan na pinaka i-respect natin. Availability, time, ginagawa, at panguli, worth. Yan yung pinaka-importanting dapat na re-respetuhin natin. At panguli, nakalimutan ko, sarili. Yan. Yan yung pinaka-importante na dapat nating respetuhin. Ulitin ko ulit ah. Availability, time, ginagawa, worth, sarili natin. Ayos, di ba? 5. Yung component na yan. Component eh, no? Basta, tandaan nyo na lang. Yung 5 na yan, yun yung pinaka-tatandaan natin. Okay? Pero, gaya nga ulit na bago ko ulit tapusin ang podcast, na hindi ko naman sinasabi sa inyo na kapag may na inaya kayo, I mean, kumbaga ilugar nyo din na halimbawa, sabihin natin yung kaibigan mo nag-business, 'di ba? Sabihin natin wala kang budget ngayon para mabili yung product niya sa business niya, yung nininegosyo niya. So, ano yung pinaka best way para matulungan mo ngayon yung kaibigan mo? Kumbaga, excuse me, yung na pag-share sa Facebook, pag-story nung binebenta niyang product, yun yung pinaka helpful din na makatulong sa kaibigan natin kasi minsan 'di ba isang malaking help na yun para sa kanila na nagnenegosyo yung pag-share natin ng product nila na binebenta nila kasi kahit man na hindi tayo bumili sa kanila o hindi tayo makabili pag nakakaramdam sila ng suporta na meron palang sumusuporta sa binebenta nila, sa ginagawa nila. Ganun yun. Kaya, kahit na ganun na walang budget, baga, 'di ba? Minsan kasi, kumbaga parang yung iba, kahit na walang budget, kumbaga parang gusto pa rin nila mabili yung product na yun kasi, kumbaga, para lang hindi masira yung
friendship nila. Kumbaga, nahihiya siya sa tao na yun. Ay, nakakahiya. Baka hindi na ako kausapin eh. Baka hindi na ako pansinin. Kung baka pag di ko nabili yung product na yun, di ba? Parang ang exaggerate. Pero, totoo yun. Usually, totoo nangyayari yun. Di ba? Kaya wag nating parang, langkins, yun lang pala. Hindi, wag nating i-invalidate yung ganun. Kasi totoong nangyayari yun. Di ba? Wag na, tsaka, ang pinakauli, wag tayo mag-i-invalidate ng nararamdaman ng tao. Kung ang tao na yun may problema, wag natin siya i-invalidate. Kumbaga, kausapin natin siya na kung ano yung mararamdaman niya, kung ano yung nararamdaman niya. Kumbaga, intindihin natin siya kung ano yung nararamdaman niya. Kasi, sa totoo lang, iba-iba ang nararamdaman ng tao. Iba-iba ang problema nila. Kaya wag natin silang husgahan. Yun yung pinaka mainam dun. Kasi usually yung iba kasi hindi maganda rin yung sinasabi nila sa kapwa nila. Lalo na pag nag-open up. Diba? Parang nafe-feel niya na na-invalidate siya. Yung kapwa yung tao na yun, gusto niya lang makatulong. Pero yung lumalabas sa bibig niya is hindi maganda. Pero kumbaga yung tao na yun na gusto niya makatulong pero yung lumalabas sa bibig niya, kumbaga parang toxic positive. Ganon. Okay? Basta, kumbaga, ang pinakahuling masasabi ko lang, na ilugar din natin yung pagtatanggi. Kumbaga, alamin natin yun. Malay mo nga, big opportunity na pala yun. Diba? Kaya, yun ang masasabi ko. Na, i-respect natin palagi yung decisions din natin. Yun. Kaya, pinakapanghuli sa lahat, bago ko tapusin ang podcast, normal lang ang tumanggi. Kaya hindi mo kailangan mag-guilt kapag tumanggi ka. Kung ano yung mararamdaman ng tao na yun pag tumanggi. Hindi. Normal lang po yun. Normal lang po. Okay? Good to live. So, bago nga pala tapusin ang podcast, gusto ko lang po magpasalamat ulit sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa Good to Live podcast at sa patuloy pa pong sumusuporta. At para maging updated po kayo ulit sa ilalabas ng Good to Live podcast, i-click nyo lang po ang subscribe sa YouTube at Spotify. At favor nga lang po pala. Maglagay na lang ng rating sa Spotify. Yung mga stars, makikita nyo yung mga stars. Diba? Para mapunta tayo sa rank. So, yun. At i-follow nyo nga pala. I-follow nyo din pala ang Good to Live social media ng Good to Live sa description. May kita nyo na yun sa description ng video na to. Okay? Thank you po. Good to Live. Naglalakbay ako kahit saan na lang. Wala akong problema, di rin pwede lamanan. Sobra akong kalmado kahit